wawasakin ko ang kasamaan. Lumayo kayo para hindi kayo madamay. Ang sa akin ay pananatili sa akin. Amen. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Dumarating na ang panahon na hahatulan ng Diyos ang kanyang iglesia. Sapagkat kailangan magawa na yung rapture eh. Kung hindi hahatulan ng Diyos ang kanyang iglesia, hindi mapipili yung mga anak niya. Ngayon, para makasigurado tayo na makakasama tayo sa rapture, maging judge na tayo ngayon. Pero ang i-judge mo, hindi iba ha. Sarili mo lang ang i-judge mo. Para na sa ganun, pag i-judge mo sarili mo, kilalanin mo mabuti, from 1 to 10, i-judge mo sarili mo, kilalanin mo mabuti sarili mo, kung ano ka, kung sino ka. Ngayon, i-judge mo ang sarili mo. Kasi may sinasabi sa Bible, pag kinilala mo sarili mo at hinatulan mo sarili mo, at pag hinatulan ka ng Diyos, parurusahan ka niya. Ayon sa nagawa mong pagkukulang, para hindi ka parusahan sa impyerno. So, yun ang purpose. So, yun ang gagawin natin, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians 11:31 ng ganito. Dadapwat, kung ating kikilalanin ng ating sarili, hindi tayo hahatulan. Dadapwat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Kasi ang sanlibutan ngayon, si Satanas, hindi pa naman dinadala sa impyerno eh. Hahatulan pa yan eh. Kasi kung hahatulan agad ng Diyos si Satanas, impyerno agad, magrarally si Satanas. Eh, ba't hindi mo rin dalhin sa impyerno yung mga anak mo? So, magkakaroon ng walang justice, di ba? So, pinahihintulutan ng Diyos yun, mapagpahinuod ng Diyos na gusto niya mailigtas ang lahat. Kasi magrereklamo si Satanas. Ngayon, para hindi tayo hatulan ng Diyos, hatulan na natin ang sarili natin ngayon. Kilalanin mo na. From 1 to 10, anong grade mo? Hahatol mo sa sarili mo. Pinakamagandang maging grade natin, 9. Kasi hindi mo pwedeng hatulan ng sarili mo na 10. Kasi si Jesus Christ yung 10 eh. And when the perfect has come, when the 10 has come, we shall all be 10. So dapat nasa 9 na tayo ngayon. Ngayon, check ourselves. Yung pamumuhay mo ba may karunungan? Nung ikaw ba'y maging Kristiyano, natanggapin ng Diyos, ikaw ba'y talagang nag-alay na, I surrender all? Inakanta natin yan eh. Kasi pag hindi mo isi-surrender all, hindi ka magiging pwedeng alagad ng Diyos. Ang hindi tatanggi sa kanyang sarili, ay hindi ko pwedeng maging alagad. Ang hindi mapupuot sa kanyang ama't ina, sa kanyang asawa at mga anak, nang higit sa akin, ay hindi ko pwedeng maging alagad. Ang ibig sabihin ng napupuot, ibig sabihin, secondary lang. Alam nga naman, mapuot ka sa nanay at tatay mo, Kristiyano ka nga eh. Ang sinasabi ng mapuot, ibig sabihin, number 1 ng Diyos sa iyo. Ang nangunguna ang Diyos, pangalawa lang sila. Pangalawa yung asawa at mga anak mo, mga magulang at kapatid ko. Ang Diyos lagi, love God above all. Love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Surrender all. Kasi napakaganda mag-surrender ng all. Yun ang susi ng pagiging spiritual. Pag hindi mo kasi isinurrender all, hindi makakakilos ang Diyos. Makakakilos ang Diyos pag walang hadlang na. Isusurrender mo all. Ngayon, dumadaan sa stages yan. Ako, ang stages ko dyan, nung ako'y maestro. Kasi nung maestro ako, hindi ko na kayang tulungan sarili ko. Ang lakas ng tiwala ko sa sarili ko eh. Kaya ko lahat eh. Kaya mo lahat ha. Ay, di-instruct ako ni Lord. Tignan natin. Alam niyo, pag ihilang, pag ebak, pinagpe-pray ko pa. Dapat normal yun, di ba? Yung paglalakad ko lang, pinagpe-pray ko pa. Ibig sabihin, sinurrender ko na talaga ang buhay ko sa Diyos. Hindi ko kaya, Lord, ikaw ang may kaya. Kahit yung pag-ihi, pag-ebak, pagkain, lahat. Lahat ng bagay na gagawin mo, katulong mo ang Diyos. Nangyari yan kay Jacob. Kaya napagpala ng lubos si Jacob eh. Ginawa siyang Israel. Bakit? I surrender all. Kasi si Jacob din, matalino yan eh. Ano yan eh, yung tawag dito, yung masyado tuso. Tuso yan si Jacob sa labanan eh. Eh matutusuhan ba niya ang Diyos? Pero nagtagumpay siya. Nung magsugo ang Diyos ng isang anghel, nakipaglaban siya sa anghel. Hindi niya binitawan yan hanggang hindi siya napagpapala. Sabi niya, hindi ako bibitaw hanggang di mo ko pinagpapala. Ibig sabihin talagang hanapin natin talagang pagpalain tayo ng Diyos. Makipaglaban tayo, pagpalain ng Diyos.
Ano ginawa ng Diyos sa kanya para mapagpala siya? Hinuwakan yung pigi niya. O di na-stroke. Na-stroke si Jacob, hindi na siya makalakad eh. So no choice, hindi umasa sa Diyos. I surrender all. Si David, sinurrender niya rin lahat-lahat. Bakit? Araw-araw ka papatayin ba naman ni Saul eh? Paano hindi mo isusurrender ang lahat? Kaya natutunan niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ako'y papatnubay, aalisin niya ang lahat ng aking takot. Kasi punong-puno ng takot si David araw-araw. Kahit matapang siya, ha? Biruin mo araw-araw ka papatay. Sige, ikaw yung araw-araw papatayin. Ikaw ang araw-araw nakikipaglaban. Tignan natin kung anong maramdaman mo. Patayan yun eh. Pag napatay ka, patay ka na. Oh. Ang hirap ng laban na yun. Araw-araw tayo nakikipagpatayan kaysa sa Satanas. Para hindi tayo mapatay ni Satanas, mamatay tayo. To conquer death is death. Paano na-conquer ni Jesus Christ ang death? Ang huling kalaban death. Paano? Death. Namatay siya sa krus. How can you overcome fire? Fire din. Paano ma-overcome ang pera? Pera din. Para mawala ka sa supa, gamitin mo yung pera, hika mo tandog mo. Alam niyo, pag pinapatay yung apoy, yung nasusunog yung mga oil, ang hirap patayin yun eh. Hindi kayang patayin ng basta tubig, walang tigil na apoy yun. Kasi mina ng oil yung nagsisindi. Alam niyo paano pinapatay nila yun? Fire din, dynamite. Pasasabugan ng dinamita, patay ang apoy. Ganon din tayo eh. Ang gagamitin din sa atin, kung ano yung gagamitin mo. Kaya kung ang problema mo pera gamitin mo. Huwag mo mahalin ang pera. Para mahalin ka ng Diyos. You cannot serve two master nga eh. Kaya ang gagawin mo paglilingkod, huwag kang mag-iipon ng bagay na nasisira. Huwag kang mag-iipon ng mga bagay na nanakawin lang sa lupa. Mag-iipon ka yung forever. Ano ba yung forever na iipunin mo? Yung gawa ni Kristo, yung utos ng Diyos. Yun ang pinaiipon sa atin sa langit. Kasi susunod yun, sabi sa Revelation eh. Susunod ang ating mga gawa sa langit. So, ang magpapatotoo sa iyo, susunod na gawa mo. At hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Kaya kung may ginawa man tayo masama ngayon, kilalanin mo na ang sarili mo, magsisi ka. Hatulan mo na. Tapos hahatulan ka rin ng Diyos, parurusahan ka. Kapag ikaw nakakaranas ng parurusa, good yun. Anak eh. Walang anak na hindi pinapalo ng Diyos ang kanyang inaaring anak. Kaya ikaw, pag nagkasala, ang kinin mo, Lord, nagkasala po ako. Masama akong tao, Lord. Patawarin mo po ako. O doon, kikilos sa Diyos. Pag hinatulan ka niya, parurusahan ka niya, parang hindi ka hatulan kasama ng sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, hahatulan pa yan eh. Kaya tuloy-tuloy yung trabaho nila ng kasama. Bakit? Wala naman nangyayari sa kanila. Tinan mo yung mga kriminal, yung mga rapist. Walang tigil ng kapapatay, rape. Hindi naman sila nahahatulan. Wala naman nangyayari sa kanila, buhay pa sila. Sumasagana pa nga sila, yumayaman pa eh. Pero may isang araw na paghatol na gagawin ng Diyos. Hindi tayo makakasama na doon. Kasi hinatulan na tayo ng Diyos eh. Binigay na sa atin yung kaparusahan. Yun ang importante eh. Naparusahan ako, nang-stroke ako eh. So I surrender all. Natutunan ko lahat ng bagay. At alam niyo ba kung ano ang pinaka-bagay na napakabuti sa atin? Yung mapanalangin ka. Mapanalangin ka. Walang bagay na hindi mo ipagpe-pray. Makikita mo, dinidinig ng Diyos ang prayer mo. Natutuwa ka ngayon. Nagaganda ka pag dinidinig ng Diyos ang prayer mo. Kung hindi ka prayerful, paano mo malalaman dinidinig ang Diyos ang panalangin mo? O hindi ka naman nag-pray. Walang mabigat o magaang na bagay sa Diyos. Nakita mo, pag pinag-pray mo, maliit o malaki, dinidinig niya. Nalalaman mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin, hindi ka masama. Mananamba kang tao. Kasi kailangan maging mananamba tayo. Ano yung mananamba? Yung lang mag-pray na sumasamba ka na eh. Yung lang magpatiraba ka sa Diyos, sumasamba ka na eh. Yung sumunod ka na sa utos ni Kristo, sumasamba ka na. So ang pagsamba kasi, pagkilala sa Diyos ng lubusan. Sinasamba mo talaga siya. Yun ang hinihingi ng Diyos sa atin eh. Maging mananamba ng Diyos. Sambahin na natin ng Diyos. Desisyonan mo na. Ito na yung time talaga na desisyonan mo na grader mo na inain mo sarili mo. Ilagay mo sa number 9. Kasi yun ang sinasabi ng Ephesians eh. Hanggang sa abutin natin lahat ang kaustuang pagkatao ni Kristo. Na abutin natin lahat ang buong pananampalataya kay Kristo. So lahat tayo dapat sa panahon nito number 9 na. Siguro naman nasa number 8 na yung iba.
Eh, baka mamaya nasa number 1 ka pa lang, acceptance of Jesus Christ. Tinatanggap mo ang Panginoong Jesus, tapos number 2 ka pa lang, number 3. Dapat sa panahon ngayon, number 8 ka na, dapat yan, 9 na eh. Pagsikapan natin number 9. Kasi when the perfect has come, magiging 10 na tayo. Perfect na tayo. Bagamat ginawa tayo ng Diyos na perfect. Kasi nakita na ng Diyos sa puso natin eh. You surrender all. Alam ng Diyos yun. Pag sinurrender mo lahat-lahat, alam ng Diyos yung gagawa na siya sa'yo. Kasi nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya. Kasi pag isinurrender mo na, ang Diyos na gagawa eh. Hindi siya makagawa kasi ayaw mo mag-surrender, nakahara ka sa tabi. Paano makakakilos ang Diyos? Nandiyan ka. Umalis ka. Para makakilos ang Diyos. At gagawin ng Diyos yun, kailangan baldahin ka, i-stroke ka, para hindi ka makakilos. Maparalyze ka. Ipaparalyze yung datihang pagkatao natin. Pag naparalyze yung datihang pagkatao, no choice ka ngayon. Katulad ni Pablo. Ibinarandal si Pablo sa puntang Damascus eh. Sub-sub siya. O ano, sabi niya, Pablo, bakit mo ako inuusig? Panginoon, ikaw ba yan? Sabi niya, ako ang Panginoong Jesus, bakit mo ako inuusig? Sumisipa ka sa tulis ng sibat, ikaw ang masasaktan. O di natutunan ni Pablo, I surrender all. Nag-fasting siya 3 days and 3 nights, walang kain, walang inom ng tubig. Binigyan siya ng instruction, punta siya doon sa righteous street, makikita niya doon yung propeta Ananias, papatungan siya ng kamay, mawawala pagkabulag niya. Nabulag pa siya, 3 days and 3 nights, bulag. Sinurrender ni Pablo, ang yaman nga nito eh. Pariseyo ito eh. Roman citizen to. Pag ikaw Roman citizen no, kinatatakutan ka. Kaya nung nasa Efeso siya, hinuhuli siya ng mga nandong mga Roman soldier eh. Pati mga tao, sabi niya, I am a Roman citizen. Natakbuhan lang, tatakot eh. Kasi pag Roman citizen ka, iba ang tingin sa mga Roman citizen eh. Masyadong high class yan. Kasi bibilin mo yung citizenship, ang mahal nun. Eh nung araw kasi ang Roman citizen, yan ang ano ng mundo, yan ang unang mundo eh. Mga Romans eh. At sila talagang pinakamagaganda. Hanggang ngayon, ginagamit pa natin ang ibang ipinamana ng mga Romans. Science and education and everything. So how we live? Paano ba tayo nabubuhay? Binigyan na tayo ng paraan ng Diyos kung paano mabuhay. 100 lang ang dadaanan mo si Kristo. Wala kang ibang dadaanan. Kaya tama ang pamumuhay mo. Bakit? Meron ka ng guide. Meron ka ng dinadaan-daan si Kristo na. Siguradong tama. Hindi katulad ng daan natin. Tingin natin tama, pero sa dulo, mali pala. Pero ngayon, this time, walang mali eh. Kasi kapag dumadaan ka sa daan ni Kristo, papunta ka na sa Diyos nun. So, walang mali doon. So, tingnan mo ngayon, anong pamumuhay mo? Number 9 ka na ba? Si Kristo na ba talaga buhay mo? Sinurrender mo na ba lahat? Basahin natin Ephesians 5:15-16. Na inyo samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayo maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kagulang, kundi kayo mapuspos ng Espiritu Santo. Paano ba tayo napupuspos ng Espiritu Santo? Napupuspos tayo ni Kristo. Ang kapusposan ni Kristo, ang salita ng Diyos. So don't grieve the Holy Spirit. Kasi ang dala ng Holy Spirit, si Kristo. So kailangan mag-aalam yung apoy ng Espiritu sa atin. Sumusunod tayo kay Kristo. Habang sumusunod tayo kay Kristo, naigagay tayo, pinagsisindi yung lampara natin. So dadat na tayo nagsisindi lampara. Hindi katulad ng 5 virgin. Walang apoy eh. Hindi sila sumusunod sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sarili nila sinusunod nila eh. Para sa kanila, natanggap ko na naman si Kristo, okay na, may Holy Spirit ka pa susundin eh. May guidance pa ng Holy Spirit, ba't mo pinaiiyak? Pag iyak ng iyak yan, aalis yan. Kahit nga yung bata, pag iyak ng iyak, maalis eh. Natatandaan ko nun ito, kapatid, si Boyd. Naglayas yan eh. Naglayas. May dalang konting damit, kasi napagalitan eh.
Siyempre, umiiyak. Ang bata kasi, paiyakin mo ng paiyak. Umaalis din yan eh. Espiritu Santo, paiyakin mo ng paiyakin. Ibig sabihin, suwayin mo na suwayin. Ang dami-dami mo ng pagkukulang. Lilisanin ka niyan. Sabi sa Psalm 5:10. Bigyan mo sana sila, O Diyos, ibuwan mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang, sapagkat ang maghihimagsik sila laban sa iyo. Wala na, lalayasan ka ng Espiritu Santo. Naghihimagsik ka na eh. Wala ka nang ginawa kung hindi gumawa ng kasalanan. Dapat mapagkumbaba ka, mapagsisi ka. Lagi kang humihingi ng tawad at nagbabago na, nagsisisi ka na. Nagbabago ka na ng isip na si Kristo na ang susundin mo lagi. I-surrender mo lang sarili mo. Madali lang yun, i-practicein mo. Halimbawa, may nagaganap na pangyayari sa buhay mo. Paano mo i-surrender sarili mo? Halimbawa, mayroong sitwasyon. Ano yung word of God yun? Di huwag ikaw. Huwag kang humarang. Hayaan mo yung word of God na maganap. Ano ba yung Lord? May dala ng Holy Spirit yung salita eh. Pag tinanong mo ang Espiritu Santo, sasabihin sa'yo, nasa loob mo eh. So, papasok sa isip na still small voice. Hindi naman magsasalita na para si Ben David na, wow, kung anong ganyan. Still small voice kasi hinanap ni Elijah eh. Hinanap ni Elijah ang Diyos sa apoy kasi siyempre, mabagsik Diyos baka sa apoy. Wala. Hinanap niya sa hangin. Sa lindol, sa wala. Isang munting tinig ang narinig niya, still small voice. Yung pala ang tinig ng Diyos. Hindi yung ina-expect natin na talagang gigantic, na marvelous, na makakabalaga magsasalitaan mo sa iyo. Noong panahon ng Israel lang yun, dumadagong-dungan Diyos pag nagsalita. Kumukulog nga eh. Eh ngayon, hindi na, nasa loob na mo ang Holy Spirit eh. Kaya papasok na lang sa isip mo, maririnig mo, still small voice, sinasabi ng Holy Spirit sa iyo. Sinasabi yun sa konsyensya mo. Yung tinatawag na intuition. Yung part ng Spirit na may connection sa Diyos. Kasi ang may connection sa Diyos, yung Espiritu natin. Pag nakakonekta ang Espiritu natin sa Diyos, matuturuan ang kaluluwa natin ng Holy Spirit sa pamamagitan ng Espiritu nasa atin. Kasi renewed na Spirit eh. Binanal na, ginawa ng matuwid. So nakatira na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu pinatuwid. Pinabanal ang ating Espiritu. Ngayon, may layunin ng Diyos, pababanalin ang kaluluwa. Ngayon, yung kaluluwa mo, kailangan nasa number 9 ka na. Stage 9 ka na dapat. Ngayon, bago ka dumating sa stage 9, makakalaban mo yung talagang master na enemy. Di ba sa pag naglaro kayo ng computer, stage 1 na lang yan. Hanggang 90, yung 100, ang laki ng kalaban mo. Yung master dambuhal, ang hirap patayin. Di ba? Si Goliath yung makakalaban mo sa bandang muli. Pero sisiw pa rin niya. Bakit? You surrender all. Yun ang ginawa ni David eh. Sabi ni David, patay ka sa Diyos ko. Hindi sa kanya, patay ka sa Diyos ko, i-deliver ka din sa akin ngayon. Hindi mo ba alam na pumapatay ako ng leon sa pamamagitan nito? Ano sabi ni Goliath? Eh kutong lupa ka eh. Anong mangyayari dyan sa bato mo na? Hindi niya alam, Diyos yung gagawa nun. Ibabaon ng Diyos sa noo niya, yung bato. Bilang mo, ang lakas nun, ano? Tinira ni David, bumahon sa noo. E di baksak siya, di yung espada niya ginamit sa putol ng ulo niya. Ang Diyos ang gumagawa eh. Magtiwala lang tayo sa Diyos. I-surrender lang natin mga kapatid. Ako natutunan ko yan, nung maestro ako. Ang natutunan ko dyan, yung mapanalangin buhay. Kasi pag naestro ka, ano gagawin? Nakahiga ka lang lagi. Buti nga ako, naglalakad pa, kahit bakal lang pa, nakakalakad pa. Yung ibang na-stroke, alam nyo, hanggang ngayon, bedridden, nakaupo lang sa wheelchair lagi. Eh ako, nilooban pa ng Diyos na makapaglakad ako. Buti kahit doon sa table na yun, nakakaikot-ikot pa ako. Pero ang hirap na talaga, mga kapatid. Habang nag-iedad pala talaga, ang hirap na. Ito na yung panahon ng kasamaan. Ang dami mo nang mararamdamang masama sa katawan. Kaya sabi ko sa inyo, pagdating ng age 40 nyo, magpalit na kayo ng lifestyle ng buhay. O ang kinakain mo nung isanggol ka hanggang sa lumaki ka, yun pa rin hanggang ngayon, stroke, heart attack, cancer ang magiging sakit mo. Pero pag the age of 40, magpalit ka na ng pagkain. Prutas, gulay, isda na lang. Low salt, low sugar. Yun lang naman eh. Yun lang naman ang makakasira eh. Yung sugar, yan ang lason sa katawan natin.
Pag puro sugar ang katawan mo, nako, acidic yan. So lahat ng sakit nakukuha mo pag acidic. Pero pag alkaline ka, maraming tubig sa katawan mo, hindi ka magkakasakit. Maganda yung katawan mo hindi dadapuan ng mikrobyo. So nasa self-discipline yan. At sabi ko nga sa inyo, sa experience ko, ako nung maestro, alam nyo, ang huling-huling kinain ko, sinigang na baboy. Kinabukasan, stroke. Kinabukasan. At saka ang takaw ko sa matamis. Umuubos ako ng napakaraming masasarap na matatamis. Sarap-sarap. Yun pala yung papatay sa'yo yung kinakain mo. Kaya kapag kayo dumating ng age 40, simula na ng ng kasamaan. Kaya sabi, life begins at 40, di ba? Kasabihan niya, pero totoo yan. Kasi yung 40, completion of time yan Naka 40 years ka na nga, na sarili mo lahat, kain ka na kain ng lahat ng gusto mo. Wala kang control sa pagsabsab sa pagkain. O nung maturuan ka naman ng Diyos, naging Kristiyano ka na, tinuruan ka na ng 40 years, o yung last 40 years mo naman, baguhin mo na yung style ng buhay mo. Yung kinakain mo, papatay sa'yo. Dahil sabi ng Diyos huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Pag kayo'y kumain, mamamatay kayo. Yun ang kinain natin pagkain ng tama at mali Nagbubuhay tayo ayon sa ating sariling karunungan. So ito yung panahon na binabago na ng Diyos ang buhay natin. Mabuhay ka na ayon sa karunungan ni Kristo. Si Jesus Christ na talaga shepherd mo. Sabi ng Psalm 23. Ang Panginoon ay ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. I shall not want. Hindi ka na maghahangad ng kahit ano. Ano pa hahangarin mo? Nasa iyo na yung hinahangad-hangad mo. Natagpuan mo na yung hinahanap-hanap mo. Si Kristo, nasa loob mo na Pero hindi ka na dapat nagwawag pa na kung ano-ano. Ang dami pang gusto. Huwag na. Okay na yun. Tapos na yung paghahanap. Natagpuan na Ano pa hahanapin mo? Mamuhay ka na lang sa Kanya. Ipamuhay mo, dumaan ka na lang sa Kanya para dire-diretso ka doon sa langit. Sayang, biruin mo. Ano mas maganda, yung mamamatay ka o hindi ka mamamatay? Di ba mas maganda hindi tayo mamamatay? Kaya nga yan lagi prayer ko araw-araw sa atin Panginoon huwag mo kami papatayin dahil ikaw ang pumapatay, ikaw bumubuhay. He is in control of the universe He is in control of every atom in this universe. Kontrolado na lahat. Pag ayaw niya, walang mangyayari. Kung ayaw niya mamatay ka, hindi ka mamamatay. Pero pag gusto ka niyang mamatay, mamamatay ka na. So, pinag-pray natin lagi, Lord, yung buong lahat po ng members ng iglesia ng bishopric ng Palatio, wala pong mamamatay. I-preserve mo kami buhay, at sa araw na yun, gagawin mo kami banal. Kasi ang Diyos ang nagpapabanal, hindi naman tayo Ginawa na niya yung gagawin natin para maihanda tayo. Ang gagawin mo lang araw-araw na sumasampalataya. Surrender all. Kasi ang pananampalataya, pag surrender kay Kristo hindi na ako ang mabubuhay. Hindi sinurrender mo ng sarili mo. Kundi si Kristo na ang mabubuhay sa akin. Yun ang faith. Hindi na ikaw. Tapos ka na Tapos na yung role mo. Ang Diyos naman. Bigyan mo ng pagkakataon naman ng Holy Spirit gumawa sa iyo. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng tubig ng pahingan. Di ba yan ang ginagawa ng Diyos sa atin? Kahit napakagulo ng buhay, kahit ako, yung ringing of the ear ko, yung tinnitus ko, kahit ano nangyayari sa buhay, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Payapa pa rin tayo. Kahit magulo ang buhay, hindi tayo magulo. Yun yung nag-iingat ng kapayapaan na hindi mataroon ng ating pag-iisip. At siya ang gumagawa ng lahat. He works in a very mysterious way. Alam niyo, lahat na nangyayari sa atin, sa tingin ko, walang masama. Kasi yung masamang yun, sa ikabubuti pa rin, di walang masama. Sa ikabubuti pa na yung masama, di walang masamang nangyayari. It is all part of God's way. Tinuturuan lang tayo ng Diyos sa bawat sandali ng buhay natin. School of Christ. Hindi yung School of Christ sa baras. Ang School of Christ natin, yung buhay mo mismo. Paano ka nabubuhay? Paano gumagawa ang Holy Spirit sa'yo? Paano ka sumusunod sa Holy Spirit na nasa iyo? Kasi this is the time of the Holy Spirit Kasi nagawa na ng Ama ang pag-aayos niya sa Israel Siya na mahala Maanghel sinusugo niya
Tapos si Jesus Christ nag-preach ng gospel. O pagkatapos nag-preach ng gospel, ito na ngayon. Ang gospel ang magliligtas sa atin. Ngayon, isinugo naman ng Ama, ni Cristo Holy Spirit, para sa mga maliligtas. So, ito yung tinatawag na restrainer. Ang pumipigil na yun, kaya hindi pa tayo nararapture, yung Holy Spirit. Kinukompleto pa niya ang kapunuang bilang ng hentil. Pag buo na ang kapunuang bilang ng hentil, kukunin na ang Holy Spirit kasama na ang iglesia. O ngayon, dun ngayon gagawa na ulit si Kristo naman. Mag-ahari naman si Kristo na 1,000 taon, kasama na lahat ng mga anghel na mag-preach, pati 144,000 tribes of Israel, lahat tayo. Kukumpletuhin na yung mission ng Kristo na preach the gospel to all the world. And then the end shall come. Kasi isusurrender ng mga si Kristo pag-ahari sa Ama. Pero binigyan muna ng Ama si Kristo, mag-ahari ka muna ng 1,000 taon. O yung mapapailalim doon, talagang doon makikita mo, kapag hindi sumunod, patay agad. Sa atin, tayo pinagpalang generation by grace. Awa lang. Parang sa elementary school, pag attend ka ng attend, ipapasado ka ng teacher mo by grace, pasado naman. Kasi lagi kang nandun present ka lagi. Pag tinawag ang pangalan mo, umali, present. Kahit bobo ka, kahit ano ka pa, hindi titignan ng teacher yun Ang titignan nun, masugid ka, sumusunod. Lagi kang present. Ganun ang Diyos natin Pag lagi kang nagpe-pray, lagi kang sumusunod sa Kanya, hindi natitignan ng Diyos yung mga pagkukulang at nagiging kasalanan. Tinatakpan ng pag-ibig ng Diyos yun. Okay ka na. Ngayon, kailangan abutin natin yung number 9. Sabi sa Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin nating lahat. So, ibig sabihin, lahat ng anak ng Diyos. Lahat tayo, anak ng Diyos. So, meron tayong aabutin lahat. Ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ibig sabihin, yung Word of God na itinuturo sa atin, bigay ng Holy Spirit, lagi natin ginagawa. Pinapractice natin laging gawin. Nakakapag-ipon ngayon tayo ng kayamanan sa langit. So may mawi-withdraw tayo sa langit, may iniipon ka. Pag hindi ka nag-deposit, wala ka mawi-withdraw. Nag-deposit ka, may mawi-withdraw ka. So dito sa lupa ang depositing. Dito, yung iba gusto yata makakuha ng dineposit. Wala pang dinideposit, gusto withdraw na Pag namatay, sa langit na daw, wala ka na i-deposit Ano withdrawin niya? Dire-diretso sa impyerno. Akala mo sa langit ka. Kasi alam niyo ang lahat ng tao, ang tingin nila pag namatay sa langit na. Maawain naman ng Diyos maawain niya, pero makatarungan din siya. Hindi ka sumunod ng langit ka ba? Wala katarungan doon. Di ba, makatarungan na binigyan niya ng chance ang lahat na maligtas. Pero meron talagang hindi sasampalataya. Pero sa mga sumasampalataya, biyaya at pagpapala binigay sa atin. Hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. So nagmamature ka dapat. Hindi ka na baby ngayon. Dumaan ka ng baby. Naging dalaginding. Binatilyo, binata, dalaga. Ngayon, matured ka na. Nasa agampanan ka na. Kumbaga sa kapanahonan ka ng kalakasan. On the age of 30. Dapat 30 years old na tayo ngayon. Number 9 na. Para pagdating ng 33 years old, sama-sama tayo lahat. Hanggang sa sukat ng pangangatawan, nakapuspusan ni Kristo. So, ibig sabihin, pinupuspos tayo. Bawat gawa ng Espiritu sa atin, mayroong salita ng Diyos na susundin. Points na naman yun. Mapupuspos tayo. Parang ganito. Ito halimbawa, nakagawa ka ng Word of God, hindi 1 point. Nakagawa ka naman, another point. Hanggang sa mapuno yan, makaabot ka sa 9. Pagdating kasi ng 10, ayun na si Jesus Christ, yung 10. Eksakto na tayo mga kapatid. Amen!